Pero maganda kausapin mo sila. Okay? Simulan na natin ang tanungan. Good luck, Cakes, Andrea, and Trisha. Question number 1. Ano ang mas mahirap na kakompetensya? Tao o bisyo? Tao o bisyo? Oy. Para sa'yo, anong mas mahirap kakompetensya? Tao o bisyo? Sa akin po tao. Kasi yung bisyo, pwede nyo pang pag-usapan. Like, kung kaya pang baguhin, ganon. And kung wala na talaga, may hangganan yun, pwede nyong tapusin ng maayos. Pag tao po kasi, masakit siya kasi kung may third party, yung question is sa worth mo. Kulang pa ba ako? Ganon. So, parang kung sapat ako, bakit ka pa tumingin sa iba? So, mas direct sa akin yung sakit kapag tao yung kakompetensya. Wag mo na lang, parang hindi na ako magkikipag-compete. Kung wala ng love, piliin mo na lang yung iba. Pag bisyo kasi, at least kagaya po sa kanila, natigil nila ng maayos. Hindi, sila, yung relasyon nila ang natigil nila ng maayos, hindi yung bisyo. Ako, I mean, natigil po nila yung relationship nila ng maayos, kahit na yun yung reason sa bisyo. Pag po kasi may third party, mahirap pong i-recover yung trauma mo din ng pinagpalit ka, parang. Thank you, Cakes. Andrea. Para po sa akin, mas mahirap pong kakompetensya ang tao kumpara sa bisyo. Well, pareho naman silang mahirap iwasan, parehong temptations, lalo na kapag nakakasakit na yung tao sa'yo. Pero yung bisyo po kasi, kapag mahal ka ng tao, kaya niyang bitawan, and hindi lang naman yung nakakasama sa relasyon nyo, nakakasama rin sa health and well-being ng taong mahal mo. Kaya mahirap po talaga kapag ang kakompetensya mo ay yung tao, lalo na kapag hindi sang-ayon sa gusto mo o sa gusto mong bitawan nyo para maisalba yung relationship nyo. Okay. Trisha. Para sa akin po, bisyo. Kasi mahirap po tulungan ang isang tao kung ayaw rin po nila tulungan ang sarili nila. Tsaka po sa tao po, kung may third party man, hindi rin, tatanggalin ko na lang po sarili ko sa situation kasi I don't wanna be a competition po. Mas Umexit mahirap na kung lang sa siya. bisyo. Kasi kung sa tao, mas madali siyang magdidesisyon. Ayoko na. Out. Diba? Ayoko ng third I'm party. out. Oo. Pero pag bisyo, so-solve niya pa eh. So mahirap yun. Ang dami niyang gagawin. So after hearing all their answers to that question, Wow. we will pause for this. We'll be right back. Nag-commercial. Sino ang bibigyan mo ng unang green flag? Go, Christoph. Si number 3. Why? Kasi hindi ko naintindihan. Pero Hindi mo naramdaman mo. naintindihan. Kung sabi ng tatay nito, bakit ganito yung anak mo? Ay, ba't yan totoo tayo? Sorry! Bakit? Kasi po, nagustuhan ko po yung sagot niya kasi tama naman po yung pananaw mo. Kumbaga, sang-ayon po ako sa kanya. Okay. How about you, Beng? Aprobado ka na ba sa pinili ni Christoph? Hindi. Ay, Bakit? Sino gusto mo? Sino sanang bet mo? Si Searchy number 2. Si Andrea. ang Nagustuhan bet mo yung saan? sagot ni Andrea. Oo, nako, hindi nagkakatugma. Pero ikaw naman ang magde-decide. Pero yun, parang hindi nag-ano. Congratulations, Trisha. Sa iyo ang first green flag. Next question, please. Paano mo i-handle ang isang lalaking nagpapakita ng interest sa iyo kahit na may boyfriend ka na? Oh. Paano mo i-handle ang isang lalaking nagpapakita ng interest sa iyo kahit may boyfriend ka naman na? Trisha, would you like us to translate that in English? Kaya ko na po. No, you want to translate that in Sige po. Huwag mong pilitin. Naiintindihan niya ng nag-practice galing pa ni naman Tricia. si Mal. Yeah. Naiintindihan niya yung Tagalog. I'm sorry, can you translate it into English? Yeah, actually, we have Mark someone from from Mark. America. Translate the question in English. Paano daw pag may Paano mo may boyfriend ka? i-handle ang isang lalaking nagpapakita ng interes sa iyo kahit may boyfriend ka naman na? In English, go. Pwede kang magpatulong sa katabi mo. Patulong ako. Mark, sumuko ka na! Napapaligiran ka na namin! Okay, Trisha, please answer the question. Para sa akin po, the most important things in a relationship is respect and trust. And syempre, I would want my partner to respect and trust me, and I will do the same to them. Kaya, for me po, kung may mangliligaw po sa akin, hindi ko na po entertaining. Yeah. Hindi entertaining. Kunyari, may nag-text sa'yo, hindi ka sasagot. Depende po sa intention nila. If Hindi, clear yung intention. May interest sa'yo. I
I would make it very clear po na I'm in a relationship po and I'm not interested. Paprangkahin niya na, sabi niyo. Sa relasyon ako eh. Pag nagpadala ng regalo, Yan. Sasabihin ko rin po sa kanila na I received their gift and I'm very grateful pero hindi po ako interested. pero tatanggapin mo pa din. Siyempre po. Paano pag regalo. nagpadala ulit? Oo. Tatanggapin pa rin po. Sa kanila na po yun eh. Pero I would also tell my partner that ito nga po yung nangyayari. May nagsasend nga po ng regalo sa akin. And I just want to be very clear with them and yung nangliligaw po na I'm in a relationship po. Yeah. Pero kahit di siya humintong magpadala ng regalo, tatanggapin yung regalo. Mag-share na lang po kami ng partner ko sa mga regalo. Dalawa silang nagbe-benefit sa regalo nung Gown kasi yung mga pinapadala. Gown, swimsuit, ganyan. So, paano? Oo. Hindi kasi, di ba, yung Naka-heels. tumatanggap ka pa din, yung kahit sinasabi mo, May I'm not meaning yun interested, eh. pero tumatanggap ka pa rin ng paulit-ulit, di ba? So, Andrea. Ako naman po, as an NBSB, no boyfriend since birth. Akala ko National Bookstore since birth. National Bookstore since birth. NBSB. No boyfriend. Kasi ako, National Bookstore since birth. Ay, diba? Oo Lumaki naman. tayo. Tita Virgie, I love you. No boyfriend. Since break. Joke. Since birth. Since break. Pwede naman. Totoo naman. No boyfriend Friend since since break. Wag break. wala nag-break kami, hindi na ako nagka-jowa ulit. I like that. Go, Andrea. Pero seriously, since birth po, ayun, so it's a big deal for me if ever na magkaka-boyfriend na ako. And first rule, kapag taken ka talaga, whether babae, lalaki, or whoever you are, you shouldn't be entertaining someone else. Same goes sa mga lalaki. If you are taken, if you have a girlfriend, or if you are already pursuing a woman, then you shouldn't be entertaining other women. So, ayun po, kapag may nagpaparamdam sa'yo, ibig sabihin, nag-act ka as if available ka. So, dapat may restrictions ka, may limitations ka, may boundaries ka. Ayun po. So, pag nagpadala ng regalo, Tanggap. Charot. Tanggap pa din. tatanggapin mo pa din. Kapag yung regalo naman po is a gesture na walang mali siya. Hindi. May mali siya nga. Gusto ko Meron nga. nga. Nililigawan ka niya. May interest siya sa'yo. Red roses, kunwari, gano'n. Ay, papatigilin ko po kasi may boyfriend na po ako at kaya naman i-provide ng boyfriend ko yung mga pangangailangan ko, Yun, regalo. oh. Hindi ako masisilaw. Hermes Birkin, size 30. Yan! Accept. Hindi naman po. Pag nagmamahal ka kasi, hindi na nagmamatter yung mga Hermes na yan. Pag mahal mo yung tao, di ka na rin masisilaw sa kayang i-offer ng iba. Yun ay kapag tunay ka nagmamahal sa partner mo. Oh. So, ikaw, hindi mo tatanggapin. Hindi ko po tatanggapin kasi taken na po ako. Ipapabalik mo kung sakaling pinadeliver yung gift? Siguro po titigil na rin yung manliligaw na yon or yung magpupursue. Sa iba na lang po siya, na available. Ganun po ka-loyal. Wow. Cakes. I would tell politely po na hindi ko po siya i-entertain. Siguro kapag kayong parang paulit-ulit na, dun mo paulit-ulit din sasabihin na hindi na ako available, hindi na accessible. Kasi, tsaka i-advise ko rin siya for soon na magkagusto man siya sa iba. Kapag kaalam nyo ng may partner, babae man o lalaki, siguro wag na nating sabihin pa yung nararamdaman natin. For me lang, kasi respect na natin yun sa feelings nung parehas ng couple. Kung masaya naman na sila, parang magkakaroon pa ng issue kasi nag-confess ka or anything. And siguro, wag sa akin, kapag ka-partner mo ko, I would also openly tell na may naniligaw sa akin or may gustong pumorma sa akin. Parang sa akin, importante po na pinapaalam yun sa partner natin. Yung regalo, tatanggapin mo? Hindi po. Kasi pag tinanggap ko siya, parang inaccept ko din yung yung gesture niya. Parang sinasabi ko na okay lang yung ginagawa mo. Parang gano'n. So, dapat hindi na natin tanggapin. Christoph! Yes po. Sino ang green flag sa kanilang tatlo? 1, 2, or 3? Si Trisha, yung 3 ang nagsabi niyang kung ano man. Ang ganda nung sinabi niya. Oo, pero tatanggapin niya Sabi niya yung regalo, sabi niya. talagang kaklaruhin niya na hindi, I'm not interested. Tama ba? Yes, Respect and trust. Oo, dapat may respect and trust. So simula pa lang sabi niya, I'm not interested. Pero pag may nagpadala ng regalo, tatanggapin niya naman yung regalo. Lahat naman sila actually, yun ang sinabi. Hindi, si Cake hindi niya tatanggapin at all ang Hindi. regalo. Kumbaga, sinabi nila na hindi nila i-entertainin, pero si Chris siya lang nagsabi na tatanggapin yung regalo. Oo.
For me po, si contestant number 2. Si Andrea. Si Andrea. Kasi gusto ko po yung may... Hindi Hindi ka pa napili. hindi ka pa napipili. Isa pa lang green flag mo. Nauna pa kasi Trisha sa'yo kanina, naka 1 point siya, di ba? Pero di siya lumabas. Sorry, akala ko... Akala ko may may award. NBSB nga. Ganun talaga pag no boyfriend since... Wala po experience. Excited. Okay, Napili na okay. Kasi po, Charot. may Kasi, respect po siya, tsaka boundaries. Yun ang maganda. Oh, respect and boundaries. Tsaka Hermes na yung binigay sa kanya, di niya pa rin tinanggap. Oo. so napili na yung bet mo kanina, Beng. Siya pa rin ba ngayon? Magaganda naman yung sagot nila. Yung 1 tsaka 2. Yung 1 at saka Si si 2. Cakes, tsaka si Andrea. Opo. Ayaw niya kay 3. Ayaw niya talaga kay Tay. Ay, hindi kasi Ano yan? tatanggap ka ng regalo. Ah. Tapos tuloy Ikaw ba hindi ka tumanggap ng regalo dati? sa manliligaw. Oo, nung kayo pa. Hindi po. Wala pong nagre-regalo sa akin. Doon sa mga sa game nyo. Di ba sa game nyo may nagbibigay ng gifts? Oo. Doon sa game. Eh, sa Di ba may work nagbibigay naman ng yun gifts? Gcash. Ay, hindi kasama sa ano yun eh. Kasama sa yun ang kinikita talaga nila. Streaming. Yun yung way. Yung pagbagsak ng gifts nila. Pero minsan may nagpaparamdam din dyan yung mga Oo. nagbabagsak. Oo. Oo. Laki-laki ng laki. binibigay. Gumagastos talaga sila para makuha yung attention mo. Correct. Anyway, congratulations, Andrea. Meron ka ng green flag. Last question, Christoph. Bakit may mga taong pumapasok sa isang relasyon pero hindi naman kayang mapanindigan? Oo. Taray, no? Ganyan yung mga nakikita kong post sa Facebook. Unahin natin si Andrea. I think that case is very rampant, lalo na sa mga generation natin ngayon, na mga kabataan, very heightened ang emotions. Pakitaan mo ng kilig, ng excitement, talagang aasa. Well, that's very normal. Pero ayun nga, nagiging chaos yan and dilemma kapag nag-commit ka sa relationship na hindi kayo both ready. Talagang pag ni-rush nyo, rush din, mabilis din matapos. Kaya Christoph, baka kung gusto mo sa akin, we'll take it slow. Pero sigurado, if ever lang ha, baka naman. Take it slow. So slow. This time will Take it slow. Take it slow. Cakes. Siguro kasi may iba, parang nagla-love bombing sila. Like, Ano yun? Ano? Isa Love pa? bombing. Love bombing po. Bombing, love bombing. Love bombing. Parang feeling, pagka nakaramdam na sila sa isang tao, overtly na-express nila, I love you, ganyan. Tapos sobrang laki ng gestures, ganyan. Tapos pag fully invested na yung taong pinakitaan mo, biglang hindi mo pala kayang mag-commit. Like ganun. So sobrang sa akin, siguro dapat bago tayo mag-pursue ng iba, dapat genuine muna. Parang tignan muna natin kung pure yung intentions. Ganon. Minsan kasi nadadala tayo dahil lang sobrang mahal na mahal tayo. Ganon. Tapos nag-i-invest ka din. Tapos yung pala, hindi ka naman pala paninindigan. Mapusok, simula pa lang ang pusok na, pero Love-bombing pala parang yun. bomba nga yung pumutok tas nawala din naman. Ganun po. Oo. Trisha. Para sa akin po, I think people do this kasi they're not healed from their past relationships or past experiences. Kaya they want to rectify it para po ma-heal po sila. Pero they're doing it with the wrong reasons. They're using someone else to heal, which I think isn't fair for the both of you. Thank you. Christoph. Last green flag. Follow your hearts. Pipiliin ko po na bibigyan ko ng green flag ay si... Yung pamilya mo sumisigaw din. Ano number? 3 po. 3, si Trisha! Congratulations, Trisha. Naka-2 green flags ka. Yes, pero bago yan, kilalanin mo muna yung mga searches na hindi mo napili. Search number 1. Hi, Christoph. Good luck with Trisha. And I also hope na next time, piliin mo palagi yung sarili mo. Yes, thank you.
Thank you, Cakes. Cakes dito. Cakes. Thanks so Cakes. much, Cakes. It's Eto okay. ba, isang searching hindi mo napili, magpakilala ka na? Eto na yung moment mo, Andrea. Hi, Christoph. Andrea. Christoph. So, ayun. Good luck sa date niyo ni Trisha. Ayun lang. Ingat ka. Thank you. Ayun lang, ingat ka. Christoph, may message sa iyo yung ex mo. Beng? Hi! Hello. So, sorry pala sa relasyon natin dati. And good luck sa magiging future mo at tuloy mo lang yung magiging gusto mo pangarap sa buhay. Yun. Good luck din sa inyo ni Trisha. Thank you. Ayun, sa'yo naman, thank you dahil naging party ka ng buhay ko. Lalo na sa family mo, tinuring niya talaga akong family as well. And lagi kang mag-iingat and huwag mo papabayaan pag-aaral mo, unahin mo lang yan, okay? Thank you, Christoph. Beng, may gusto kong sabihin kay Trisha? Hello, nice to meet you. Good luck sa inyo ni Topper. Supportahan mo lang siya palagi. Tapos, suggest ko lang bigyan mo siya ng salamin. Lagi kasi siya nag-aayos ng buhok kahit saan magpunta. Yun lang. Good luck sa inyo. Thank you. Thank you. Trisha, tabihan mo na si Christoph. Dali!